Update Sir, to kay follow-up Grial. ko lang kasi sir, di Kaya ba lang, nagkaroon pa ng task? bago natin simulan, gusto natin batiin si Grialdo na Merry Christmas, Grialdo. Merry Christmas sa'yo, Grialdo. Dahil diyan ka na magki-Christmas sa Kongreso. Merry Christmas, Grialdo. Merry Christmas sa'yo. Ang tigas kasi ng ulo. Kaya dyan magpapasko. Merry Christmas, Grialdo. Shimanet like, Shimanet like. Course yung DOJ, hindi po ba nakatulong to doon sa para ma-expedite sana yung pagsasampa ng kaso against itong mga pinakakasuhan natin? During the committee hearings ng Quad, nando doon ang DOJ, represented ang DOJ saka NBI doon, ano? And they are monitoring, they are listening. Siyempre, iba na rin yung recommendation ng committee to file cases, no? At there has to be more probably investigation na dapat gawin ng DOJ o NBI dito. So siguro mahirap kasi i-expedite kapag hindi pa tapos yung kanilang preliminary investigation. So siguro let's give it more time. Alright, sir. Sir, yung mga nakakontent natin, sir, si Grijaldo, tama po ba? Magpapasko na sila dito sa house? Yes, kasi we cannot lift the contempt order at the moment kasi Oh, yan na, sabi ni Barbers. Magpapasko sila sa house. Oh, syempre. Merry Christmas, Grialdo. Merry Christmas, Grialdo. Yan ang sinasabi namin sa'yo. Kapapaniwala mo kay Bato, akala mo masasalba ka ni Bato. Ayan, diyan ka tuloy magpapasko. Ayan ang sinasabi namin sa'yo, Grialdo. Ha? Naka-under oath ka sa Kongreso. Tapos sasabihin mo, hindi lahat totoo sinabi mo. Eh, talagang saka, Antong. Diba? Saka, Antong. Yan, sa kangkungan kayo naman, Tong. let's be called for a special meeting, no? Of the committee because it is allowed naman, no? If you heard before we went in adjournment the other day, meron ng resolution that we passed that we can still hold hearings even during breaks. So baka in case that there is a request, no, to lift the contempt orders of those that are detained presently, we can do that by virtue of a special meeting of the members of the committee. So sa ngayon wala naman. Pero sir, ilan po sir? Sino-sino po yung, would you know sir kung sino-sino yung nakakontent ngayon? Yung kay Cassandra Leong, na-lift na natin yon. Yung kay Alice Go, lifted yon. Yung kay, ang naiwan na lang yata kay Colonel Grijaldo. At saka, yun lang natatandaan ko, kay Colonel Grijaldo na lang yung naiwan eh. Alright sir. Sige sir, yun na lang po muna on my end. Salamat po. Okay. Ayan, kita mo, Grialdo, sa ilang naiiwan. Very, very nice. Very, very good. Pero ang susunod po matatanong si Ate Vivian Gulia ng KBS. Hi, Tong. Good morning. Hi, Vivian. Follow up ko lang po dun sa question ni Ate Tina. Do you think, since may recommendation ang Quadcom na pinagtibay pa ng House to file charges against the former president and two senators, mapapalakas nito yung ICC case against at least the former president? I really don't know, Vivian, no, tungkol dyan sa ICC, kung makakapagpalakas ito. But para sa Quad, no, these are the results that we were able to compile in the last 13 hearings. And in these 13 hearings, there are testimonies and documentary evidence submitted before the Quad that we used as basis in coming up with this recommendation. Sa tingin ko, if some agency or maybe ICC would want to use this, I have really no idea if this will help, no, sa kanila. But kasi nga hindi 'yun ang concern ng Quad, no. Tayo ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating pangulo na tayo po ay hindi membro ng ICC. But some people or some groups are of the observation or ang panawagan nila,
yung yung report ng Quadcom, yung findings should not, while they welcome it, it should not replace the ongoing investigation sa ICC. Your thoughts on that po? Well, I agree because again, no, I don't know if they also had witnesses like the Quad. No? Kasi kami may witness eh. I don't know kung sino yung witness nila. Number one. Number two, yung aming investigation ay base nga dito sa mga evidence and na nakita natin o nakalap ng Quad Committee. I am not certain about how the ICC did that. Kasi nga wala kaming information tungkol diyan. Doon po sa statement ni Senator Go, sinabi naman po niya na parang sa kanya parang walang matibay na ebidensya. Kumbaga parang hearsay lang daw po, pero ni-recommend pa rin yung filing of charges against him. Your comment on that? Well, we again, no, as I said, no, we only follow what was reported before the Quad. No, we only follow the documents and the testimonial evidence of the witnesses. And yes, he is probably correct. Kaya nga merong endorsement or recommendation to investigate this further by the agency concerned. At kung talagang mahinang ebidensya, it is not the Quad that will determine that. It is perhaps the courts that will determine that. Sir, paano po ba to kapag halimbawa this becomes a complaint or case? Ang complainant po, hindi naman po Quadcom, parang people versus certain individuals. Oo, definitely hindi Quadcom. Walang personality ang Quadcom dyan because hindi naman an aggrieved party ang Quadcom. No? We only did the investigation in aid of legislation because ang primary objective is to come up with proposed remedial legislation, which we did. No, in fact, may get almost 30 proposed legislation yung ating output dito sa 13 pagdinig. Okay, last na lang for me, sir. Kasi di ba you have been saying na Kumbaga, ano pala yan ha? People of the Philippines pala yan ha? Dapat lang talaga yan para magtanda si Digong. 30 remedial legislations, but we have little time left sa 19th Congress. Kaya pa po ba ito na ma-enact within the 19th Congress? And meron po bang counterparts itong remedial legislations ninyo sa Senate? Will this be parang be an urgent or urgent? Basta i-certify as urgent. Well, meron dyan mga urgent, meron naman dyan can probably take more time no, for deliberations. Dapat ma-deliberate at magkaroon din ng counterparts sa Senate yun. As far as the lower house is concerned, this proposed legislation are necessary. Si Harry Roque po si Harry Roque, nagtatanong kay Harry Roque, meron po siyang pubic cancer. May pubic cancer po si Harry Roque. Yung mga nagtatanong, meron po pubic cancer si Harry Roque, kaya po may ano na siya, may nagpapagamot yata, meron siyang pubic cancer. Event what we have discovered in the committee hearings of the Quad Committee, yung proliferation ng illegal drugs, yung implementation ng extrajudicial killings, at saka yung pagdami, pag-proliferate at pagpasok dito ng illegal na pogo. No, dahil illegal na sugal nga ito sa origin doon sa China at dito sa atin naging legal. No? Ito ang mga urgent dyan. No? If this will be included in the legislative agenda of the President, well and good. No? If not naman, and they feel that this would necessitate more time for discussion and deliberation, we submit to the wisdom of the Senate and perhaps the Executive. Pero believe talaga ako sa Quadcom. Tingnan mo Alam mo, hindi naman sila sisikat at sisiraan kundi sila talagang epektibo Kita mo? Dati-rate binabali-baliwala nila yung Quadcom ng mga una, pangalawang hearing. Pero nung tumagal-tagal na, tingnan mo, miski si Digong na-alarma Na-alarma si Digong. Kaya nga siya umatin Hindi naman siya aatin kung, di ba, minamaliit nila yung Quadcom. Wala yung Quadcom. Walang kwenta yan. Pero nakita mo, nakita nilang ng grupo ng mga demonyong DDS at luga-luga na naglulugang DDS na epektibo yung Quadcom. Na lahat ng sambayan ng Pilipino, nandiyan pala si Muntintinig, tol. Hello. Mag-subscribe kayo. Congratulations, Muntintinig. 100K ka na, tol. Nandiyan ba si Muntintinig? Sana all 100K. Sana all 100K, Muntintinig. Sana all.
Sana all. Ma'am Eva Punsalan, hindi po. Meron pong pubic. Pubic cancer. Ano yun eh? Newly found cancer. Okay? 'Di ba? Ayan po kaya po saludo tayo sa Quadcom dahil talagang naging sobrang epektibo po sa sambayan ng Pilipino. Nakita ng mga tao na itong Quadcom na to ay talagang ang nagrerepresenta sa pwe! Nagre-representa ng sambayan ng Pilipino. Yun na lang. At lahat nga po sila nataranta. Nataranta sila. Kasi, di ba, nung sinisimulan yung Quadcom, akala nila, wala lang. Akala nila, politika lang, pero hindi nila alam, seryoso itong Quad Committee na binuo ng Kongreso. At ngayon ay nag-prosper itong Quadcom hearing. At nandito na nga tayo sa mga exciting part sa kasawan. Ideolohiya. Thank you, birthday girl. Thank you, birthday girl, Lucy Sia. Ideolohiya. Pero yung chances to get enacted, malabo po ba within the 19th Congress? That I cannot determine. But even if hindi ito pumasa o maging bata sa loob ng 19th Congress, I don't think it is prohibited to refile these bills in the 20th Congress until it becomes a law. Thank you, Kong. Thank you. Kung isingit lang po natin yung tanong ni Ate Rosa Licos ng UNTV bago si Marian Enriquez ng TV5. Ito po yung tanong ni Ate Rosa Licos. Kung Ace, do you have any updates on Rowena Garma, including whether she's still in the US or if she's currently untraceable? Oh, kita mo, Rowena Garma, tahimik lang. Diba? Hindi nyo napapansin? Tahimik si Garma. Oh. Diba? Bakit tahimik si Garma? Kasi nga, ayon tayo lang naman dito, di ba? Ayon sa ating mga GC ni Dan Fernandez, talagang ang deal kasi na nangyari diyan na sige, ibigay mo lahat sa amin yung information kay Digong. Magiging malaya ka. How do you think her absence from the country will affect the investigations to be conducted by the law enforcement agencies following the Quadcom's progress report and recommendations? Well, I think the DOJ is quite aware of the status of Naglalag. know how DOJ will be able to do that. At maaaring makabalik dito ipabalikin dito si Colonel Garma. Kung sorry, medyo nawalan po kayo ng signal kanina. Okay lang po ba yung few sentences sa unang part lang po, paulit lang po kung yung whereabouts po ni Garma? Yeah, sure. Okay, si Colonel Garma is still in the US, I believe, And ang nakakaalam ng kanyang status ay ang Department of Justice, Bureau of Immigration. Kasi I also was told na meron siyang nag-apply yata siya ng asylum. I don't know if that is correct, but mukhang hanggang ngayon kasi wala pa siya sa Pilipinas, so maaaring meron pang mga prosesong ginagawa doon sa kanya, And presently she's detained sa US Immigration. Meron pong statement na nirelease po si Kong Pulong Duterte after nga po yung ating Quadcom report na inirecommend ng further investigation daw po sa kanya. Kasama po siya doon sa listahan. Sabi daw po niya na any call for investigation must be based daw po on credible evidence and not pure hearsay, katulad po ng mga testimonya ni Jimmy Guban. And dahil nga naglalak daw po ng credibility and only undermine the integrity of any legitimate inquiry. Sabi niya pa, if Congress is truly serious about addressing the proliferation of illegal drugs, they must begin by investigating those listed in the PDEA watch list daw po ng Duterte admin. Oh, yes, of course. Sagutin ko muna yung last,
Yes, we actually recommended to PIDEA, no, to continue its investigation on the drug list submitted, no. Kasi tatlo yung drug list eh. 'Di ba? Merong Duterte drug list, merong PIDEA drug list, merong hindi ko alam kung saan galing yung isang list, no. And this was discussed in the Quadcom hearings, if you recall, no. Si Director General Lasso discussed this. It probably created some confusion as to the names listed in the lists. No, that's why they will have to validate and verify. Most of the names that were listed in the Duterte drug list, according to DG Lasso, were unverified, no, or Oh. hindi na validate. Narinig mo yung Pulong? Unverified yung sa tatay mo. Gawa-gawa lang kasi karamihan doon kalaban niya sa politika. At kalaban niya saan? Sa negosyo. Negosyo ng droga. Some of them were politically motivated, as in the case of Mayor Jed Mabilo, no, sabi nga nila. At yung kay General Wesley Barayuga, where after he was assassinated, nilagay siya sa drug list, no? Tama. by I think in the report of Colonel Grijaldo. Tignan mo yun yung kay Barayuga. Pagkatapos niya pong mamatay, inilagay siya doon sa drug list. Dahil nga dito, si Grijaldo, walang ginawa. Walang ginawa to si Grijaldo, nakatulala lang yata to eh. Oh. Ngayon, ito nga po, sabi ko sa inyo, si Grijaldo po, dito na magpapasko sa kurungan. Tingnan mo ito po yung tsura ni Grijaldo ngayon. Oh. Padrama effect oh. Kita mo naman, Grijaldo, grabe oh. Ang arte-arte naman ni Grijaldo. Ang arte oh. Ano ba to? Basta DDS talaga, tanga-tanga eh. Ba't ganyan kayo mga DDS? Lagi kayong paawa ipek. Kita mo, hindi niya pa rin inaalis yung masking tape oh. Oh. Meron pa siya sinulat. PNPA Kapanalid 97 pagsubok. Wow! Pagsubok daw. Grijaldo, excuse me. Ano pagsubok? Excuse me. Dapat nilagay mo PNPA Kapanalid 97. Grijaldo, sinungaling. Anong ilagay mo? Oh, tik naman oh. Nag-ano ka palang simpatya. Walang naawa sa'yo, di mo napapansin? Walang may paki sa'yo, Grijaldo. Tinanong nga namin yung pangalan mo sa 200 katao. Sabi niya, who you? Meron pa, ito pa. I am not a police officer for nothing. I serve my country and the Filipino people without fear or favor. Hindi rin. Hindi rin, Grijaldo. Ano wala kang favor? Pabor ka kay Bato. Di ba? Pabor ka kay Bato, takot ka kay Bato. Kaya mo nagawa yung kasinungalingan. Kasi Grijaldo, ito lang Grijaldo, ito lang. Nag-oath ka sa Kongreso. Tapos pagdating mo sa Senado, babaligtarin mo na ang sasabihin mo, tinataniman ng script ikaw. Sino niloko mo? At ang malupit pa noon, siyempre sinabi mo tinataniman ka sa Kongreso. Ngayon, ayaw mo nang umatin sa Kongreso. Siyempre, kawawa naman yung pinagbintangan mo na nagtatanim ng script. Kailangan nila magpaliwanag. Siyempre maganda, nandun ka para sasagot ka. Ba't tila yata takot na takot ka na? Oh, takot na takot ka na. Oh.
Sa Senado, ang angas-angas mo pa eh. Paiyak-iyak ka pa. Akala nyo magugoyo nyo yung taong bayan. Kakaiyak nyo. Ano sabi sa inyo ba to? Bata, umiyak ka ha, para totoo, bata. Yes, sir! Bata, kailangan malungkot ha. Paano yung malungkot na mukha? Hindi ganyan. Palitan mo. Hindi ganyan. Parang natatae. Yan. Ah. Ito pa. Wow! Wow! Look, ano pa siya, oh. Kitang-kita yung Congress, oh. Wow! Naghahanap na simpatya, eh. Naghahanap na simpatya, eh. Naghahanap ng awa. Ito, maganda. Wow, no look. Ayop. No look. Kawawa naman. Nakadungaw sa bintana. Mga dahon lang ang kumakaway. Kailan nyo mararamdaman at maaawa sa akin? Nakatanaw lang sa mga bituin o bato. Anong ginawa mo sa akin? Kung bibigyan daw ng title to, ang title, sabi ni Jel, bukas, luluhod ang mga tala. Wow! Kung bibigyan nyo ng title to, ano magandang title dito? Paawa, ipik eh. Kakainis. Paawa, ipik. Naghihintay ng may maawa sa kanya ang hayop. Naghihintay na may maawa sa kanya eh, no? Bukas, luluhod ang mga bukas, luluhod ang mga tanga. Yun. Bintana. Malayo ang tingin, yung pala ay dokle. Ayan, buwan naman, mamuha buwan naman. Paawa, ipik eh, no? Kainis. Kahit maputi na ang buhok ni Bato. Sabi ni Rona. Pang Instagram eh, no? Ano, bukas, uy, kular ng tae. Sabi ni Ma'am Tumore. Hello, sabi ni Freddy Tabale, Bato, nasang ka na?
Gara, no? Talagang may pa-post pa, no look. Paano mo ginawanan yan? Nakaganyan ka? Paano yan? Ang hirap niyan, Nakaganyan? Hirap niyan, no? Hindi ka nasilaw? Total eclipse of bato. Hello, Grialdo. Merry Christmas na lang, Merry Christmas sa iyo. Good luck, Good luck sa'yo. Merry Christmas, Diyan ka na talaga. Diyan ka magpapasko. Good luck. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.